It's time naman na po upang tayong lahat ay dumako sa pagpupuri natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awitan. Ayan. So, in good times and in bad times, perfect po yun para magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya let's always give the best praise and worship sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Kapag sinabi ko pong one way, isigaw niyo po, Jesus. One way! One way! Hallelujah! Alam ko po na napakarami ng ginawa ng Lord na great things and wonderful things sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng healing, provision, miraculous na ginagawa niya sa buhay natin. Pero higit sa lahat, pinakita niya yung greatest love niya sa atin. Yun yung binigay niya ang kanyang bugtong na anak na mapako sa krus upang nang sa gayon, lahat tayong mga sumasampalataya o sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang gan. Kaya nga po, sinisigaw natin that He is the only way, amen? Nang sa gayon, makita natin ang ating Diyos face to face in heaven. Hallelujah! Amen? Kaya nga isa sa way natin to give praise sa Panginoon is yung i-proclaim at i-declare that He is the only way, He is the truth, and He is the life. Hallelujah! And we live by faith and not by sight. Amen? Hallelujah! I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Say, one way, Jesus, you're the only way that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We say, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. He will never ever change. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Never, never meets no way. Yeah. Hey. One way, Jesus, you're the only one that I could
one way, Jesus. You're the only one that I could live for. Oh, that I could live for. Hallelujah, let's declare, He is the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Ooh, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Hey! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. We say, one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Hallelujah. That I could live for. That I could live for. Hallelujah. Yes, Lord. You are the way, the truth, and the life. Hallelujah. Hallelujah. We declare it and we proclaim that you are the only way, the truth, and the life, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Continue to praise, let's continue to give praise and glory sa ating Panginoon. Hallelujah. Our God is great. Hallelujah. Let's continue to proclaim and declare yung greatness ng Lord sa buhay po natin. Because I believe na ang bawat isa sa atin naranasan yung greatness ng Lord. Hallelujah. Naranasan yung greatest love ng Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos nating pinapapurihan ay nagbibigay ng buhay. Ang Diyos nating pinapapurihan ay nagbibigay ng hope para sa bawat isa. Ang Diyos nating pinapapurihan ay ang kayang magbigay ng greatest love na hindi maiko-compare sa kahit na kanino man. At siya lamang ang kayang mag-restore ng lahat ng brokenness sa bawat isa. That's how great ang Diyos nating pinupuri. And hindi lamang yun yung kaya niyang gawin, napakarami pa. Hallelujah. Kaya nga, let us always give yung best praise, yung best worship, nararapat lamang para sa Kanya. Hallelujah.
give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, you give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Oh, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will
your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout. Our heart, these bones will sing. Great are you, Lord. Hallelujah. You, Lord. And all the earth will shout your praise. Our heart, these bones will sing. Great are you, Lord. Are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. Oh, so we pour out, so we pour out. It's your breath in our lungs. So we pour out, oh, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only, Lord. Hallelujah. Oh, we pour out our praise to you, oh God. Just praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Just praise the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. You are great, oh God. Hallelujah.
You are great, Panginoon. Hallelujah. You are so great, Panginoon. Hallelujah. You are the name above all names, Panginoon. You are the names above all names, O God. Hallelujah. And ikaw lamang po ang karapat-dapat sa papuri, Panginoon. Let's just continue to give praise sa Panginoon. Hallelujah. And let's continue to declare yung greatness ng Lord, kung gaano siya ka-great sa buhay natin. Hallelujah. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You are the name above
sing how great is our God. Oh, you are the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You are the name, you are the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you are the name, you are the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. We sing, you are the name, you are the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you are the name above all names, and you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah. Yes, O God. You are great, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We give all the best praise and worship sa iyo lamang, Panginoon. We lift up your holy name, Panginoon. We declare that you are great, that you are good, that you are powerful, Panginoon. Hallelujah. And that you are holy, O God. Hallelujah. Lord, narinig at nakita niyo po ang bawat puso ng bawat isa sa amin
na punong-puno ng papuri para lamang sa iyo, Lord God. At patuloy na dinideclare how great you are, Father, and how worthy you are to be praised and worship, Panginoon. Hallelujah. Lord, we will continue to give praise and worship sa iyo sa buong week na naman, O Lord God, sa araw-araw naming pamumuhay, O Lord God, at magpakailanman. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at kadakilaan ay sa iyo lamang namin ibibigay at ibinibigay, Panginoon. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Minsan pa, praise the Lord. Hallelujah and hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God is good. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ano man pong pangyayari ng ating buhay, God is great and good sa ating mga buhay. Announcement po. Yan. MC, ay aawit ako next Sunday. Jaden to, si Brother Jaden at saka si Saint Joshua. Oh, Joshua na lang. Okay, Joshua. Joshua Tobias. Okay, muli mong Panginoon. Ang family devotion kina Sister Conchita Padrigo, March 12. Okay? And ngayon po, pupunta tayo sa Lukab. WM po ang sasama. And Army of Provider, pledges, paki-update po ninyo. Yung mga ating pong contributions para po sa ating Army of Providers. Diyan po natin kinukuha ang ating benevolent fund. Benevolent, no. Ang ating benevolent fund ay binibigay sa mga seniors. Purihin mong Panginoon. And of course, yung color fund run t-shirt, yung mga nag-abil po ng sumuporta, ito pong fund run na ito ay para po sa isang church natin sa AFB Lawak para makumpleto na po, matapos na po yung building natin doon. Last Wednesday, ang mga pastor po ng Pangasinan District, mga kalalakihan, pero may mga sumama pa rin mga kababaihan, we have the bayanihan para repair po yung isang church natin sa AFB Humingan at sa San Andres. At natapos po namin, praise the Lord. At yun po ang susunod nating project na pagandahin yung church building nila doon kasi tabing highway. And I have the time na dumaan din po sa AFB Lawak at nakita ko tapos na rin po yung building natin doon. Kaya lumalago po ang gawain ng distrito ng Pangasinan. So yung color panel na yan, suporta po natin sa church sa Lawak. Okay? Next po, yung prayer meeting, 7 p.m. Wednesday. Then next, yan. Parang iba na yung mukha na nag-testimony kaysa nandyan ngayon. Guys, 5 p.m. po. Purihin mong Panginoon. And may nakikita po kayo dito na upuan. Ito po ay upuan po ng mga sama ka pa members. Purihin mong Panginoon. Amen. And we are happy to announce na naka-registered na po tayo. Ano ba yung sama ka pa? Samahan ng mga mananampalatayang kababaihan tungo sa pagunlad. It is a holistic ministry of our church. Binuo po natin ang mga kababaihan para imbes na sila po ay nandyan na nagmamarites, sila po ay gumagawa ng kanilang pangkabuhayan. So we are lumalakad po ang inyong mga opisyales para masimulan na po ang inyong livelihood. At sabi nila kailangan na mayroon tayong opisina. And because it is a holistic ministry of the church, ay sabi ko, ang opisina ninyo ay doon sa tuktok. Sa third floor, makihati kayo sa mga kabataan. Talagang ginagamit lang naman ng kabataan. Pag Sunday,
doon po kayo. Kaya itong upuan na ito, kasi may nakalagay kasi sa likod. Oo, alam nyo na, yung kulay na yan, di ba? Oo, ibinigay po ni Mansanas. Okay. So, puri mong Panginoon. At meron pang ibinigay po na tulong sa mga kababaihan because it is NGO. May na-receive na po silang tulong na start-up. Puri mong Panginoon. I-claim nila sa March 21. Yan. So, makapag-start na po kayo. At blessing din na hindi po kami masyadong gumastos sa registration. Why? Yung notaryo po ay free. Libre na po yun. Puri mong Panginoon. Amen. Nalibre na po yung notaryo. Yun na lang pong registration namin sa Peso Office at saka sa Dole. So yun na lang pong binayaran. Puri mong Panginoon. So medyo hindi nabawasan. Kunti lang nabawas sa pundo ninyo. Kasi yung pagkain namin at mga pamasahe, kasi ako ang driver nila eh. Ako ang driver nila, yung gasolina, hindi namin kinukuha, basta parang kung na lang yun. Kung na lang yun. Tapos, pag nagme-merienda kami, yung nataon naman ang kasama namin ay birthday celebrant ng March, yun, siyang nagpakain. Libre na rin, puri mong Panginoon. Amen. So, ganun po. And sa mga kababaihan na hindi pa po miyembro, basta ang qualification, mananampalataya at member ng Firstborn. Amen. Yun ang nasa policy. So, puri po Panginoon. Yun po. And ipagpipray po natin. Yan. Welcome po, Sister Narcisa. Okay. Welcome. Puri mong Panginoon. Abalayan, Kumare. Sino pa po ang mga nandyan? Okay. Si Tarame, galing Hong Kong. From Hong Kong with love. Okay. Okay, so, God is good. Napakabuti po ng Panginoon. So, sa 23 po, ang oath-taking ng mga opisyales ng Sama Kapa. Kasi hindi sila kompleto ngayon. Sa 23, because parang I am praying kung sa Sunday ay magsusurprise visit ako sa isang church natin. Tignan ka, kasi hindi ko ina-announce kasi pag nagbibisita ako ng church. Kasi pag i-announce ko, pag bibisita ako ng church, mag-iimbita sila ng marami. Ang gusto ko pag pumunta ako, aktual, kung ilan yung attendance. Kasi pag mag-report sila, miyembro nila, nakalagay doon, attendees nila, 50. Pag sinurprise mo, o nga, pagandahan kasi ng report eh. So, to me, iso-surprise visit ko. Ay, ang planning. Pinagpipray ko pa. Kung wala ako sa Sunday, big sabihin, natuloy ako sa BBC. Hindi ko rin sasabihin kung saan church. Baka may contact kayo eh. May contact kayo. Kaya pari pong Panginoon. God is good. Napakabuti po ng Panginoon. And talagang all things work together. Yung testimony kanina ni Jonathan, it so happened na nag-report po ako nung Tuesday about isa sa aking mga subject doon po sa advanced counseling. And ang aking ni-report ng isang oras lang naman, na-report ko ay solving problem notatically. At diniscuss ko ang 1 Corinthians chapter 10, verse 13. And sabi ko nga, nataon na ganito naman ang nangyari. Excited naman po ako na maging apostol. Actually, excited ako maging apostol. I'm looking forward na yung magiging apo ko sana na sinabi nila sabi ni Jonathan, lalaki, I claim it, may pangalan na nga. May pangalan. Kaya lang, sabi nga ni Jonathan, ay hindi po tayo, we entrust everything to the Lord. Hindi po tayong may-ari ng buhay.
Ang may-ari po ng buhay, ang Panginoon. And He is the giver and sustainer of life. So, no exemption sa 1 Corinthians. Share ko lang po. 1 Corinthians 10:13, part ng aking report. No temptation is unique. God always provide a way of escape. Believers can overcome through Christ. All struggles are common to humanity. Even Jesus faced similar struggles. Tailor-made ang trials. God ensure trials are never more than we can handle. Wala pong problema, wala pong pagsubok na higit sa kakayanan mo. Ayun po yung aking report nung nag-report po ako. And every trial comes with a divinely provided escape. Ibig sabihin, lahat po ay dumarating with provided, na may mga pagsubok, inihanda na ng Diyos ang lalabasan mo sa pagsubok na yan. That is part of my report. Hindi yun ang sermon ko. Kaya inihanda ng Panginoon talaga. And gumagawa na naman ako ng report ko para bukas sa aking isang subject na Advanced Pastoral Theology. And ang report ko na naman ay the Holy Spirit, our God's companion. Our companion, the Paracletos, the Holy Spirit. Sabi ko, wow, hindi lang po na taon na ito. It is God's program. Kaya, all things work together. Amen. Amen. Malungkot kasi kami, hindi rin kami nakatulog kagabi. Si Pastora, hindi rin makatulog. Kasi, ang naalala namin, hindi na yung bata, we accepted na hindi na yon. Ang naalala namin, yung manugang namin. Kasi, hindi pa nakakalabas yun. So, please, let us pray continually na matotal po na yung medication niya. Okay, so it's offering time. Amen? Amen. It's offering time. So let us give our offering. Awitin po natin, magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Magbigay tayo, singing. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon. Yung green muna. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Babalik, siksik, liglig at umaapaw. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Is there any urgent prayer request? Wala pa, alam ko, sa pagtayo ninyo, ano man po yung mga panalangin ninyo, ano man po yung mga prayer ninyo, God will answer your prayer. Just whisper it to the Lord, gaya po ng inawit ko nung Sunday. You can whisper in a crowd to Him. He answers your prayer. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. May I ask Sister Dalisay to please lay your hands sa mga diakono pa niya nandyan. Si Madam Miriam, Sister Brother Ronald. Okay. Brother Pablito. Complete healing for Sister Portia Donato. Lay your hands, gagamitin po ng ating mga kababaihan sa kanila pong holistic ministry. Even yung garbage, plastic garbage na magagamit sa ating iglesia. Tayo po yung manalangin.
Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po. Ikaw po ang nagturo sa amin na umasa sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Bawat isa sa amin na nandito ngayon, may mga panalangin, may mga kahilingan. Tugunin mo po ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Hindi man po namin naibigkas sa aming kalagitnaan, ngunit Panginoon, nababasa mo po ang nasa isipan namin. Nararamdaman mo po ang tinitibok ng aming mga puso. Tugunin mo po ang bawat panalangin ng bawat isa. At ikaw po, Diyos, ang magpatunay sa amin, magparanas sa amin ng iyong kadakilaan, na ikaw ang Diyos na dakila at palaging tumutugon sa mga panalangin namin. Salamat din po sa pagkakataon, O Diyos, na pinagkaloob mo sa amin para ipanalangin ang mga kapatiran namin na nangangailangan ng kagalingan. We pray for the complete healing of Sister Portia Donato. We pray, O Lord, for Catherine Denise sa kanya pong sitwasyon ngayon. We pray that you will be the one to touch them by your mighty power in Jesus' name. Ikaw po ang magpagaling sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Sister Portia, we pray for complete healing. Gumawa ka po ng himala sa kanyang buhay. Si CD, Panginoon, Lord, ikaw po ang kumilos sa kanyang sinapupunan. And we pray na ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanya sa pangalan ni Jesus. And continually encourage them, comfort them, O God, and strengthen their faith na lalo pang umasa at magpatuloy na sumamba sa inyo at maglingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa mga pagpapalang ito. Lord, we thank you na smooth po ang pagkaorganisa ng grupo ng mga kababaihan para po, O Diyos, sa holistic ministry sa community. And thank you, O God, sa mga magagamit po nila. Nandito po ang mga upuan. Lord, bless, O God, this chair, monoblock chair, na magagamit lamang po sa purpose nito at kadakilaan ng iyong pangalan. So we dedicate, O Lord, to you. At pagpalain mo po ang ginamit mo para maibigay ito sa organisasyon po ng mga kababaihan. We dedicate it to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ikaw na po, Diyos, ang madakila. Maging sa asosasyon ng mga kababaihan, ikaw pong madakila, palalaguin mo po ito, makakatulong po spiritually, O God, emotionally, and even economically sa kanilang buhay. They will be uplifted in all aspects of their lives, O God. Yung mga pinaplano nilang mga programa, yung mga pinaplano nila, Panginoon, na livelihood project, we pray na ikaw pong gumabay nito, Panginoon, para po sa ikadadakila ng iyong pangalan. I-bless mo rin po ang mga plastic garbage, Panginoon, para po magagamit sa loob ng aming iglesia. We pray that you will bless it also. We dedicate it to you. Ipagpalay mo po ang mga nagbigay nito na may balik pa sa kanila ng mas marami pang pagpapala. Even sa chair na ito, Panginoon, pagpalay mo po ang nagbigay. Salamat po ng marami. Itinataas din namin sa inyo ang mga offering na aming binigay. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At maluwalhati ka, Panginoon, sa mga offering na ito. Dahil ito po ay aming pasasalamat, pagsamba, pagkilala na ang lahat-lahat ng nasa sa amin ay nanggaling sa inyo. Thank you very much, O Lord. Bless, O God, this offering at ikaw magagamit po sa kayong kaluwalhatian. At pagpalay mo rin po ang bawat isa. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Lalo-lalo po ang aming Barangay San Miguel. We pray na ikaw pong kumilos sa mga pangangailangan, basic needs, provide it, O God. Maging ang tubig, Panginoon. Wala man pong tubig dito na nakuha, but you will provide ng mga pinansyal na pambili sa mga tubig na yan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Lord, we thank you dahil ikaw po ang gagabay at tutulong at magbubuhos ng pagpapala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you for your blessing, O God, materially, financially, physically, O God, emotionally, but most especially spiritually. You will lift us up to the higher ground of faith. Makikinig na po kami ng iyong mga salita. Kasihan mo pang iyong lingkod. Buksan mo po ang puso't isipan namin. Ikaw po ang mangusap sa amin, Panginoon. Dahil ikaw po ang mangungusap in every preaching. We will preach in the power of your name. And we will speak about you, O Jesus, and from your word. Salamat po, Panginoon. Salamat po.
Ikaw pong madadakila at mapapapurihan. Ikaw po ang aming luluwalhatiin. Ito ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ituloy po natin. Ay, medyo ato'y may kada pabigla na. May inihanda akong awit, kaya lang wala po yung aking sidekick na nakakatugtog sa akin. Maybe next Sunday, nandito siya. Ay, wala ako na surprise visit. Okay. Hindi pa tuloy yun. Siguro titingnan ko. Okay, puri pong Panginoon. Tuloy po natin. Open your Bible to the book of 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Okay? Dinidiscuss po natin ito, the first epistle of Peter, an in-depth verse-by-verse study of this epistle. Kaya mabagal tayo. Bakit? Verse by verse and possibly, kung posible, word for word natin para lalo nating maintindihan ang salita ng Panginoon. So natapos pa lang natin ang chapter 1, verse 1 and 2. Okay? Punta muna sa blue. Okay? So, ang didiscusin natin, di ko nababalikan pa yung mga na-discuss natin ng verse 1 and 2. Pupunta na po tayo sa 3, 4, and 5. Okay? Kaya, iniba ko yung kanya. Ang ating i-discuss dyan sa 1 Peter chapter 3, verse 5, A Living Hope, ang subtitle, An Exposition of 1 Peter chapter 1, 3 to 5. Pag sinabi nating exposition, talagang by praise nating gagawin. Okay. So open your Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5. So yan po ang i-discuss natin. Ang pinaka-title niya ay The Living Hope. Ang buhay na pag-asa. Okay. Ito ang sinasabi ng 1 Peter in English. Okay. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. So titignan natin ang sinasabi ng tatlong talatang ito. Okay. Ang kitot, pinakasentrong pag-aaralan natin, okay, pag-isipan natin, Peter lifts our eyes above present suffering to the hope found in Christ. Si Pedro po ay gusto niyang itaas natin ang ating mga mata na mas mataas sa mga paghihirap, mga pagsubok, mga problema na ating kinakaharap. At patungo po ito sa pag-asa natin na matatagpuan kay Kristo. Kasi minsan, we are now focusing on the situation at nakakalimutan na natin itaas ang ating paningin at tignan ang ating pag-asa na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Sino ang audience ng 1 Peter? Lagi kong sinasabi, alam naman natin. The specific and original recipient are persecuted Christian in the modern day Turkey. Yung kasing Cappadocia doon sa verse 1, explain ko na yan. Ayan po ngayon ang modern Turkey. Okay. Purpose to encourage them to focus on their eternal hope. In-encourage niya sila na mag-focus sa buhay o sa walang hanggang pag-asa. Okay. Our hope, ito po, ang ating pag-iikutan sa mensaheng ito. Ang ating pag-asa ay sigurado, buhay, at mas dakila at mas malaki kaysa mga troubles o problema natin. Amen. Yan po pinakasentro natin. Kung minsan kasi, mas malaki na yung problema eh. Kaya nga noon, may kanta nung mga 1990s na kanta na ganito. Ewan ko kung may alampan ninyo.
O magnify the Lord. Ako, kini-question ko noon yung kantang yun eh. Nung inaawit yon, O magnify the Lord. Bakit? Mo palalakihin ang Diyos. Kasi pag magnify, palakihin. And then, I am questioning that song until I realize na minsan kasi, hindi natin makita yung kadakilaan ng Diyos kasi ang nakikita natin, yung mga malalaking problema natin. At natatakpan, yung mga mata natin, natatakpan na ng mga problema, natatakpan na ng mga troubles, natatakpan na ng mga worries natin. That's why, yung kantang yun nagpaalala sa atin na mas malaki, mas dakila ang Diyos. That's why, oh, magnify the Lord. Di ba? Let us magnify the Lord. Next. Okay. Christian have a living hope that transcends suffering. Mayroon po tayong buhay na pag-asa na kaya niyang lagpasan ang mga pagdurusa natin. This hope is founded, ito yung iikutan ng ating discussion. This hope is founded in God's mercy and Christ's resurrection, defined as an imperishable inheritance and secured by God's power. Ito pong iikutan natin. Kasimulan na po natin. Okay. Punta na po tayo sa una. The foundation of our hope in verse 3. Okay, tingnan ninyo mga Bible ninyo sa verse 3. Nandyan yung foundation ng ating pag-asa. Ano yan? The basis of our hope? 1. Give praise, born again to a living hope. Di ba sabi niya doon? Basahin nga natin uli. Sabi ko, bawal ang cellphone na pagbasahan sa Bible. Ay, madilim. Oo. Tinatanong ko kasi kay Sister Stacy kung paano ba yung malagyan dito ng kulay. Oo, yung kulay, tapos hindi ka na ano kaya, sabi ko, ang gusto kong ilagay dito ay blue. Matalastas lang. Paano yun? Lalagyan ka dito, hindi ba masakit? Nawawala kasi yung salamin eh. Oo, nawawala. Ang dami ko ng salamin na nawala. Okay. Okay. Verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isukristo. Dahil sa laki ng kanyang habag, siya atin ngayon isinilang sa isang panibagong buhay. Mas maganda pong pagkasabi sa English, di ba? Binasa ko kanina. Tingnan nga natin. Sa English, wala kasi akong English Bible dito. Sa English, nandun pala lang kan. Nandito pala sa notes ko. Okay. Anong pagkasabi sa English? Dito pala sa notes ko. Okay, 3:5. Blessed is the God of the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Now, the 3 foundation that we have. Bakit dumiretso na yan? Okay. The great mercy. God's great mercy. So ang kay Christian, born again to a living hope. Tayo po ay ipinanganak muli. Tayo po ay binago ng Panginoon. Tayo po ay nalipat mula po sa pagkamakasalanan natin tungo po sa buhay na walang hanggan para magkaroon po tayo ng buhay na pag-asa. At ang pundasyon po ng pag-asang yon ay yung God's great mercy. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang ating kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi po sa ating pagpupursige. But it is all God's mercy. Lahat po ay sa mercy po ng Panginoon, sa kaawaan po ng ating Panginoon. Wag po nating sasabihin na tayo po ay na-born again dahil ginusto natin. Remember this.
hindi natin makikita ang katotohanan hanggat hindi po bubuksan ng Diyos ang mga nabulag nating kaisipan dahil sa kasalanan. So it is God, ang Panginoon muna ang kikilos sa iyo para makita mo na ikaw ay makasalanan. At nakadepende na doon pag kinunbikta ka ng banal na Espiritu, kung ikaw ay magsisisi o patitigasin mo yung puso mo. That's why, ang kaligtasan natin ay plinano, iprinograma, at dahil sa kaawaan ng Diyos. It is not a salvation, it is a gift. Our salvation is a gift. Regalo. Hindi natin ito pinaghirapan. Ang naghirap dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That, mayroong qualification doon, that whosoever believe in Him. But Romans chapter 10, yung lesson natin kahapon, paano mananampalataya ang isang tao kung wala siyang narinig? Because faith cometh by hearing the Word of God. Okay, sa mga absent kahapon, ikabisado niyo po ito. Ano yung kakabisado nilang definition ng preaching? Ng biblical preaching? Kaya pagdating niyo sa Sunday, kabisado niyo yun at sa Saturday. Biblical preaching is God is speaking in the power of the Holy Spirit about His Son from His Word through a man. Di ba? Dali. Kabisado na, Brother Mon? Yung dalawang kong estudyante, silang mga pinakamatandang estudyante ko, Brother Ronald. Kabisado nyo na? Kabisado nyo yun. I-recite nyo sa Saturday. Di ba? So, it is a gift of God. Hindi po natin gawa ito. It is plan of God from the very beginning, from Genesis, hanggang ngayon. At ang sabi ng Biblia sa John, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi kayo pumili sa akin, kundi akong pumili sa inyo. Kaya, pag ikaw ay nakonvict sa kasalanan mo and you realize that you are a sinner and you open your heart, meaning to say, you have been chosen by God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Pero isa ka sa pinili ng Panginoon. Yes, God died for all people. But few are chosen and you are and we are the one. And it is not our own effort. It is by the gift. It is gift of God. Kaya nga sabi ng Biblia, for by grace you are saved. Saan matatagpuan yon? Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you are saved through faith, not your own good works. Ang lahat ng sekta na nagsasabi ng kaligtasan ay good works. Yan ang mga tinatawag nating false teacher o cults. Mga kulto. Mga kulto yun. Yun ang sinasabi ng Bible. Pastor, hindi ako gagawa ng mabuti. No, gagawa ka ng mabuti, but it is the fruit of your good works. Kaya tuloy mo yung Ephesians chapter 2 verse 8. Punta ka ng 9, punta ka ng 10. May katuloy yun Pag naligtas ka na, gagawa ka na ng mabuti. And it is an immediate result. Sabi niya, if anyone's in Christ, he is a new creation. All things pass away. Behold, they become new. Ibig sabihin na bago ka na. At ang produkto nito, gagawa ka na ng mabuti. Kaya kung born again ka, dapat nabago ang buhay mo. Amen. B-U-R-N. Hindi B-U-R-N. Paano ba yun? Paano bigkasin yun? Born again. Okay. So, hindi po natin na-earn ang kaligtasan. It was God's gift to us. Kaya, alam nyo, ang pinakamalaking himala na nangyari sa buhay ko at buhay mo ay yung kaligtasan. Kaya huwag kang sisigaw na gaya ni Nora Honor, walang himala!
Yung palang kaligtasan mo at kaligtasan ko, himala na yon. Amen! It is a great miracle that we are saved. Sabi mo nga sa katabi mo, ligtas ka na, kapatid. Sigurado na. Maganda yung question kahapon. Alam niyo, in-enjoy ko kahapon yung mga question niyo, ha? Kahit nalilima yung estudyante ko kahapon, out of 12, lilima, 7 ang absent. In-enjoy ko yung question. Bakit maraming Kristiyano ang tagal-tagal ng mananampalataya ay hindi makasunod sa mga commandment ng Panginoon? O nga naman, marami nang, tagal-tagal na. Sabi nga ni Pastora, ilang taon na tong church na ito. Eh ako na nga, matanda na nga rito eh. 27 years na po ako rito, kalahati ng aking edad. Yung pag-stay ko rito, ang dami nang dumaan, marami nang namatay, marami nang naipanganak. Mayroon nga akong idinidicate, kinasal. Hindi, dinidicate, hindi pa nabautismuhan. Dinidicate, kinasal, idinidicate yung kanyang anak. Ang mahirap, baka ako pa ang magkasal ng kanyang anak. Kasal, yan to katatitsura ko, kasal to, brother Ikingan. Okay. Okay. Pero alam nyo, kung minsan kasi, wala silang kasiguruhan sa kanilang kaligtasan. Tanong ko, sigurado ba kayo na pupunta na kayo sa langit? O, tingnan nyo, walang sumagot. Kung mamatay kayo ngayon, ay wag naman sana. Okay. Sigurado ba kayo na sa langit ang punta ninyo? At kung tatanungin kayo ng Panginoong Diyos, pagdating nyo sa pintuan ng langit, tatanungin niya kayo, bakit dapat kitang papasukin sa aking kaharian? Anong sasagot nyo? Baka isasagot mo, dapat lang, Panginoon, kasi gumawa ako ng mabuti. Dapat lang, Panginoon, dahil mabait ako eh. Lagi ako sa church. Natutulog nga ako dun eh. I enjoy the preaching, kaya nakakatulog ako. Kaya hindi masamang matulog. Kasi ibig sabihin, na-enjoy nyo yung preaching. Okay. Mainit na nga kasi kulang na yung aircon. Okay. Mga kapatid, it is not our own strength that we are saved. It is all God. Now, next, the foundation is the new birth, the spiritual transformation that happened in us. No dayay namate, nabaybayagan nga namate, kataginggan at tawa nagbalbaliwan tibiyag na, pasensya sa mga Tagalog, jak ammo nagpaypayso nga na born again dayta. Tampuarit ide 1952, tampuarit pa'y laging gana tatta, 2025, paananawaan pa'y laang tatta, tapos ibagana nga born again ni Suna, agkontransa jay ibagbagana, kanjay aramid na. It must be what you say, yun ang nakikita sa buhay mo. Kung born again ka, born again din ang bunganga mo. Amen. Kung born again ka, born again din ang pag-iisip mo. Kung born again ka, born again din ang mga ginagawa mo. Praise the Lord. Paalala lang po hangaga po, tanabaybayag kayo nga makigimgimong, kat lisensya yun nga kunayo, nabaybayag akon. Uray kat nabaybayag ka, no, ang transformation nga napasamak, di tabiyag mo. Malaglagip ko lang arudan. Dahil padami nga kabataan, bakit tatan? Siyempre, katawanan me. Yung church ko nga firstborn, second home church ko nga firstborn, yung pangot Pilar Abra. Muyo ko na, mapamibisitahan na kiti kabataan. Pamibinisita na yung may isang nga kabataan ko na nakat kwa. Apay na yung umayak pa'y makigimong mo na. Nasansangtuak mo lang ang nagtaunag. Imagine. Kapay na yung ibagam mga kasta. Di ko na ginaganon. Inikastoy.
Daduma, day mo tidang nga masisi, tang kami no sino pa yung mga dagiti kanayon nga makagimong, iso na mo tiwan tinagbalbaliwan da. Anay kunayo no medyo masaktan kayo Pasensya kayo no medyo nauyong basit yung sermon. The transformation. Amen? Anong silbi na nandito ka, mabisbisinan kayo, ta nakapapahot, tigimong tayo. Nagpahot, tigimong tayo, malpas tayo alas 12. Mabisbisinan kayo, tapos awang man nagbalbaliwan tibiyagyo. What's the use? Di ba? Kaya mga kapatid, paalala lang, para mayroon tayong buhay na pag-asa, there must be a new birth and a spiritual transformation that happen in our life. Amen. Next, the three foundation, the resurrection of Jesus. Basahin natin. Okay, balikan ulit natin yung verse natin. Okay, ano bang pagkasulat di Jai? Anong pagkasulat? Nasaan na? Okay. Blessed the God of the Father of our Lord Jesus Christ according to His great mercy. Okay, nadiscusan natin yun Great mercy ang foundation. Number 2, because He has caused us to be born again into a living hope. Okay, na born again tayo para sa buhay na pag-asa. Pag born again ka, buhay ang pag-asa mo. Amen. Nawa ng kalakwarta, di kaya ko makikimong. No kaano makikimgimong ka sa anak pa'y naawa ng tikwarta. Ang karkararagak ba, tapay na nga kastoy. Mawang ka di pag-asa. That's why I advise my daughter-in-law, cheer up. God has a better purpose. Alam ko yung nararamdaman niya. Sabi ko, hindi lang ikaw ang duman ng ganyan. Don't ever question God. But us, ipiniprepare niya lang yung buhay ninyo. Sabi ko pa nga buti pa nga, maaga pa, hindi pa masyado yung intimacy ninyo. Pero silang sinabi ko, don't ever question God. God allow this to happen. Transformation will come. Sa mga nangyayari sa buhay ninyo, sa mga problema na dumarating, minsan, bakit kaya parang ang layo-layo ka na sa Panginoon? Because sometimes no transformation that is happening to your life. But if there is transformation, you enjoy serving the Lord. Amen? Pag born again ka, na-transform ang buhay mo, ibig sabihin, buhay ang pag-asa mo. Transformation. Born again through the living hope. And through the resurrection. Now, ang pag-asa natin, bakit nakabase diyan? Sa resurrection ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa resurrection ng ating Panginoon, okay, kung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, naghirap siya para sa atin, siya po ay nailibing at nabuhay sa ikatlong araw. If there is a resurrection, there is a death. Di po ba? Walang resurrection kung walang death. That's why Jesus Christ suffered death and He resurrected. Sa lahat po, mga kapatid, ng founder of religions, namatay sila, hindi na nabuhay na mag-uli. The founder of Christianity, no other than the Lord Jesus Christ, died and rose again. It is an illustration that we died to our sin and we resurrect with God. Alam niyo, magandang pag-aralan ninyo tungkol dito. Romans chapter 6, 7, and 8. Diniscuss niya doon, namatay tayo sa kasalanan at nabuhay tayo para sa Panginoon. That's why, in chapter 6 of Romans, isinimbulo niya roon na ang bautismo ay pagkamatay na kasama ni Kristo at ang pag-ahon ay pagkabuhay na kasama ni Kristo na mamumuhay na tayo sa buhay ni Kristo. Mga kapatid, kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, wala tayong pag-asa. The gospel is hopeless.
Wala tayong pag-asa pagkatapos ng buhay na ito. So nga kaasi da pa'y dagiti sanang mamati ti panagungar. Adda sekta nga saan nga mamati ti panagungar. Nung natay ka kanon, napan ka ni Hades, napan ka ni Impyerno. Ano ang silbi ng ating paglilingkod? Anong silbi ng ating pagpupuri kung walang langit na pupuntahan? Anong silbi ng buhay, kulang buhay, pagkatapos nitong buhay na ito? There is life after death. Amen. And that is modeled by the resurrection, through the resurrection of our Lord Jesus Christ. He died, He rose again. We died to sin, we rose to glory. Purihin po ang Panginoon. Amen? Kaya ganito lang po, ipraktikal ko natin. Nung maborn again ka, patay ka na sa kasalanan. Tanong ko, ang patay ba may pakialam ba? Apay na pa mo din ng awan dyan natay. Ako na may pagkawanan na kakanagiti nagkurkuragak kanyang. Pagkawanan na kanyang utang ko, kasi ako na ba? Apay, sa upay nga magana, hanggang nga mapakawan. Awanan na nanangagan. Awanan ti emosyon na. Uri kog takog taram. Isang uri, kahit ibilin mo sa asawa mo. Pag namatay ako, ganito ang damit ko, Sigurado ka itong pala ng tupay. Awamutan na pa niya ngay. Wan. Lagi tilalakay, numat matayak to, nakigagatangan ti St. Peter ang. Nya ngay, balkutin dakton iti. Come on, kuna da. Sa ato paano daktulangan? Nya pa'y, kung pinuuran da ka ngay, sa bagay, maya mati mapuuran. Kung nakat no uson to dajay, ison to ti uson, hantong uson ti sementeryo, no matayak, makayat ko madya makremate, tapay, ikabil da garrapon. Tapos ikabil da dya panganan. Kada maganda malagip da, paborito ni Papa ti pansit. Di ba? Malaglagip da kalata. Dajay ti pudno, to makikita dajay, niya tawag dyan, orn. Earn mo di jay, uy, dito si Papa, kung ano naman niya. Oh, I am giving you idea. Parang hindi na kayo bumili ng St. Peter. Sorry. Okay. Di ba? Gumamit ka ng karapunan. Ngam kakabsat, anong use kung walang buhay na walang hanggan? Kaya nga tayo, Christianity is dead when there is no resurrection. But the impact is, you have been born again because of the resurrection. So, ito lang muna. Amen? Para eksakto yung kanta ko sa Sunday, natutugtugan ni Brother Jaden. So, Sister Vilma, request, pauwiin mo yung aking musician. Ngayong linggong ito, hindi ako makaawit. Eksakto. Kasi ang kakantahin ko next Sunday ay, It's More Than a Dream. Hindi ko itutuloy. Kasi hindi ko natapos. Kung natapos ko sana to, tutuloy ko. Okay. So, guarantees our resurrection. Mga kapatid, ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ang ating pag-asa. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, don't lose your hope. Ang pag-asa natin ay buhay, hindi patay. Ang tagapagligtas natin ay buhay. Buhay na buhay. Amen. Alam nyo kung pag-aralan nyo about Jesus, na-excite ako kahit na sa subject ko ngayon, ang ganda palang mag-aaral din. Nagriga mga jisikat ka nang isursuro kong mga kasaba. Kaya pag nag-aaral kami, 2 oras, kahit na online lang, ang sarap mag-aral. Especially last Monday, it is about Christ ang pinag-aralan namin. Muling na ibalik sa amin yung kan ni Christ. Wow! Ang daming ginagawa ni Kristo sa buhay natin. Pag nagkasala tayo, abogado natin siya. Amen? Intercessor natin siya, tagapamagitan natin siya, mediator natin siya. He sent the Holy Spirit as our Parakletos. Ang dami niyang ginagawa sa ating buhay. Saan ka ba pupunta?
Kaya nga sabi ni Pedro, Panginoon, nagsisialisan na sila. Marami nang umalis. Alam niyo yung sabi lang ng Panginoong Jesucristo, kayo, aalis din ba kayo? Tingnan niyo yung mga upuan ninyo dyan. Wala na yung nakaupo. Hindi natin alam kung buhay pa siya o sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Pero salamat, nandyan ka pa. Amen. Marami nang umalis. Hindi natin alam ang dahilan. Pero alam nyo, umalis man sila anumang dahilan. Isa lang po ang katotohanan. Natira ka. Palakpakan mong Panginoon, nandito ka. Isa lang ibig sabihin nun, buhay pang pag-asa mo. Sila nawawalan na ng pag-asa. Mga kapatid, may pag-asa po tayo. Sino pong mga may problema dito? May pag-asa pa. Sino mga nabasted? May pag-asa pa. Sino ang mga tumatandang binata na? May pag-asa pa. Sino ang mga tumatandang dalaga? May pag-asa pa. Ang pinakamatandang kinasal ko sa aking pangangasal ay 51 years old yung babae. 48 years old yung lalaki. Sabi ko, pwede pa pala na makasal ang 51 years old at 48 years old. Pwede pa. Kaya may pag-asa pa. Amen. Amen. Puri pong Panginoon, may pag-asa pa tayo. May pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan. Habang nabubuhay tayo, kasama natin si Kristo. Because of these three bases of our hope. The foundations, God's great mercy, our salvation. Kaya paggising mo sa bawat umaga, ito ang susunod sa Sunday na po ito. Hindi ko na, the prototype of our future. Spiritual rebirth, ito pala, hindi ko nakuha yung sinasabi ko kanina. Jesus' resurrection foreshadow our spiritual rebirth at conversion and our future physical resurrection. Itong katawang lupang ito, magiging abo o magiging alabok. Abo o alabok. Kaya pag doon sa aming manual, pag nagkukan ka, nangangasal ka, abo sa abo, pag nagkukan ka ng patay, abo sa abo, alabok sa alabok. Ilocano, tapok ti tapok, dapo iti dapo. Marunaw, daytoy nga bagi, marunot, daytoy nga bagi ag wrinkles, kahit gaano marami kang stem cell. Sino nag-stem cell dito? Si Sister Kwan, nag-stem cell yan si Sister Chit. Oo, nag-stem cell yan. Kaya bata pang tignan, mas batang tignan kay Tintin. Nag-stem cell yan. Okay. Stem cell, secret natin yan, stem cell, di ba? Kahit na mag-stem cell ka na mag-stem cell, kuribot-bet tumatlaang dayta nga rupa. Uray kasano, ti kakukulay mo dayta nga buok. Pumuraw tumatlata. Iso nga napinpintas laangan nga awan dayta nga buok. Kahit na gaano po gawin mo, marurupok ang katawan na ito, babalik sa lupa, babalik sa alabok. But in our future resurrection, we will become like Christ. We will have a glorified body. 1 Corinthians chapter 15, basahin yun to, the whole chapter, but most especially from the last verses. Ibagbaga na di jay, nga daytoy ito nga bagi, kat adtoy nga masuktan, manipod iti saan nga, manipod ti panagrupsa, iti saan nga panagrupsa. Ayan na, ti panakabalin mo patay, kuna na jay. The last enemy is death, but the sting is death, is sin. Kat naabakan ni patay, tadda ti panagungar kada tayo. For us, for to live is Christ, and to die
is gain. Ang kamatayan sa atin ay ganansya, biyaya, reward. Bakit? You will see the face of the Lord. Amen? Makita mo tirupan-rupa ni Apo Jesus. Mapanka ni Jay Paraiso, habang urayan tayo, tiyapan tayo to langit. Dagiti mununan nga kakabsat tayo ti Apo, nga nagawi din ko na tayo, adat jay the waiting place, ijay Paraiso, nga kaskuna ni Apo Jesus, ijay inti nakalansa, ijay ka, di ko jabay na ako na itangal daw, makipagdyan ka kanya ko ni Jay Paraiso. They are now in paradise, being comforted, awaiting for us, urayan da, ti complete salvation, nga may parangarang to, matatarata ito yung verse 5, may parangarang into no umay ni Apo Jesus. Iso da 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, nga datayo nga nabiyag, hantay ito nga ununaan, dagiti natay, umunadan ito nga gungar, katatoy nga agtitipon tayo ito amin, tapno kadwa tayo ti Apo, iti agnanayon, ijay tangatang maraydayaw iti Apo. Amen? So, numatay ka, praise the Lord. Amen. Nagbiag ka, praise the Lord lata. Why? You are with God. Numatay ka, adda ka kinihapo Diyos. So, as I close today, markaan nyo di Bibliayo, Romans chapter 14, verse 8. If I live for Christ. If I die for Christ. Whether I live or die, I am for Christ. Bakit? May pag-asa po tayo. This is the foreshadow. A prototype of our future, the resurrection, our spiritual rebirth at conversion, our future physical resurrection. Our topic on Sunday, na nakamatuloy, the nature of our hope, our inheritance. Gustong-gusto natin titawid. Dagiti daduma, minarkaan dan, dagiti tawtawid da. Diyaka mo, nun niya, dagiti minarkaan yung tawtawid yo. But next Sunday, we will discuss about inheritance, the nature of our hope. Dawatik man nga tumakdar tayo amin, kakabsat. We have discussed the greatest mercy that we have experienced. Alam nyo, napakagandang awitin bawat umaga, yung pasalamatan natin siya. Dati parang ayaw kong laging pinapakanta ito. But you know, when I study the lyrics, hindi lang dapat kantahin ito during birthdays. Hindi lang ito dapat kantahin during good times in your life. But it must be sung daily in your life, wherever you are. Ang tinutukoy ko po ay yung kanta ni Don Moen na Give Thanks. Alam niyo po yung sinabi niya doon, ang gustong-gusto ko sa sinabi niya doon, because of what the Lord has done for us. What does the Lord done for us? When I meditate on this song, doon ko nakita, napakalaki ang ginawa ng Diyos sa akin. By His mercy, hindi na tinignan kung ano ako, kung sino ako. Hindi niya tinignan kung ano ako, kung gaano ako karumi, gaano ako kasama. But He died for me. And His mercy is more than enough for me. And every morning that I wake up, I said, Lord, thank you for your mercy. Yung kaawan mo, kahit na marami akong pagkakataon na unfaithful ako sa iyo. Maraming pagkakataon na napapaiyak kita, nalulungkot ka sa akin. But still, your mercy is abundant for me. Sagana po ang kaawaan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Shall we sing this song? Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks.
'cause it's given Jesus Christ. Yes, Lord. Let the weak say, I am strong. Oh, hallelujah. Poor say, I am rich. Because of what? The Lord has done. Oh, hallelujah. For us. Give thanks. Oh, because of the Lord has done for us. Ngayong week na ito, anong karanasan mo na ginawa ng Diyos sa iyo? Na nakita mo that even in the midst of your trouble, even in the midst of your problem, the mercy of God ay nandoon. Kahit na sa buong lugong ito, may mga pagkakataon na napalungkot mo ang Panginoon. Hindi mo nagawa ang kanyang kagustuhan. Hindi ka naging tapat sa Kanya. He remained faithful. And His faithfulness is new every morning. Di po ba dapat natin siyang pasalamatan araw-araw? Di po ba hindi lang bawat araw, kundi bawat sandali, sabihin natin, Lord, thank you for the great mercy. Thank you for the mercies that I am experiencing. And you are transforming my life. You are transforming me. Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing the chorus for the last time? And now let the weak say, I am strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo kami ng pag-asa. Salamat po ng pag-asang binigay mo sa amin ay hindi pag-asa ng bayan ang binibigay ng mundong ito. Na mayroong hangganan, mayroong limitasyon, at minsan po ay nawawalan po ng saysay. Ngunit salamat, ang pag-asa na nasa amin ay buhay na pag-asa. Sigurado, dahil ikaw po, Diyos, ang nagparanas nito sa amin. Dahil po sa iyong dakilang kaawaan, kami po ay pinanganak na muli. Dahil sa pagkabuhay ng muli ng aming Panginoong Kristo. At kami po ay may buhay na pag-asa. Ano man po ang mga darating sa amin, habang kami po ay naglalakbay, tungo po sa ipinangako mo sa amin na mga mana namin, Panginoon. Yung pinangako mo namin, Panginoon, sa amin, Panginoon, na buhay na walang hanggan sa kalangitan. Nandito pa kami sa mundong ito naglalakbay. Salamat po. Buhay na buhay ang aming pag-asa. Problems, trials, troubles, worries ay mga rikado lamang sa aming paglilingkod. And we will not focus on them, but we will focus on you because you are our hope. You are our living hope. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig ng iyong mga salita. Sa buong linggong ito, may encounter po kaming mga challenges sa aming mga buhay. But our eyes speaks on you, O God. Nakatingin ang aming mga mata sa iyo. Ang aming mga isipan ay nakaangkla sa iyo na ikaw ang aming pag-asa. At ang aming mga puso ay patuloy, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo na kayo lamang ang makapagbibigay ng katagumpayan sa amin. Thank you, Lord.
We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Shall we sing the doxology? Ti Ama ken anak kuma ken ti Espiritu liwliwan dayawen nga ipangruna ti ilangit ken idaga. Amen. Tinaindaklan ngayat ti Diyos sama, ti saan nga marukod nga parabor na po tayong Isukristo. Ti panangliliwa panangidalan ti Espiritu Santo. Dagiti talo nga persona ti maymaysa kina Dios. Isu iti mangpatibker ti pamati tayo ken mangted ti nabiyag nga namnama kada tayo manipod ita aging gana ti umay kuna tayo iti. Amen. God bless you.